Maniwala ka sa sarili mo at wala nang makakapigil sa'yo. Bago pa makita ng iba ang kaya mong gawin, kailangan ikaw mismo makita mo muna yan sa sarili mo. Ang paglalakbay mo ay nagsisimula sa isang mahalagang desisyon, ang magtiwala sa taong nakikita mo sa salamin. Ang bawat dakilang paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang, pero imposible ang hakbang na yan kung walang paninindigan. Ang pagtitiwala sa sarili ay hindi kayabangan. Ito ay isang tahimik na kumpiyansa sa iyong kakayahan at sa iyong landas. Kapag sinabi ng mundo na kulang ka, ang iyong tiwala sa sarili ay bubulong. Oo, sapat ako. Mangako kang alagaan ang tinig na yan sa loob mo, hayaan itong lumakas araw-araw. Ang tiwala mo sa sarili ang susi na magbubukas ng bawat pinto sa pagitan mo at ng iyong kapalaran. Ito ang magpapahahanga sa iyo. Alam mo ba, kahit walang naniniwala sa iyo, kaya mong maging sarili mong sandigan. Sa bawat pagsubok, sa bawat pagdududa, ikaw ang unang dapat magtiwala sa sarili mo. Lahat tayo, dumaan sa sandaling nagdadalawang isip tayo sa ating mga pangarap. Minsan, boses ng mga mahal natin sa buhay ang naglalagay ng pagdududa. Akala nila, pinoprotektahan lang nila tayo. May mga pagkakataon din na ang mga kritiko at naysayers, pilit kang hinihila pababa. Pero ang pinakadelikadong pagdududa ay nanggagaling sa sarili mo, ang sarili mong tinig na nagdududa. Kapag ikaw na mismo ang humaharang sa sarili mong potensyal, ikaw na ang nagtatayo ng pader. Kaya mahalaga, ikaw ang maging lakas mo. Ikaw ang boses na lalaban sa pagdududa gamit ang tapang at inspirasyon. Maging liwanag ka sa sarili mong dilim. Ang isip mo ay parang hardin, alagaan mo ito ng mabuti. Ikaw ang arkitekto, ikaw ang pipili kung aling mga saloobin ang palalakihin mo at alin ang bubunutin. Ang positibong pag-uusap sa sarili ang iyong kasangkapan, palitan ang hindi ko kaya ng susubukan ko, at hindi ako sapat nang ako ay lumalago araw-araw. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay. Bawat isa ay patunay ng iyong lakas. Kolektahin ang mga tagumpay na ito para makabuo ng tiwala sa sarili para sa mahihirap na panahon. Maging mabait ka sa sarili mo tulad ng pagiging mabait mo sa isang kaibigan, magbigay ng paghihikayat, hindi pamimintas. Patawarin ang iyong mga pagkakamali, matuto at sumulong. Tratuhin ang sarili mo ng may pasensya at pag-unawa. Matagal ang laban na ito. Maging sarili mong pinakamagaling na kakampi sa paglalakbay. Ang bawat dakilang tagumpay ay nagsisimula sa isang malungkot na daan. Ang paglalakbay ng isang piyonero ay hindi nilatagan ng ginhawa o katyakan, kundi ng tahimik na tapang upang humakbang pasulong kapag walang ibang gumagawa nito. Sa mga unang sandali, kapag tulog pa ang mundo at ang abot tanaw ay walang katapusan sa harap mo, madaling maramdaman ang pagiging maliit at nag-iisa. Ngunit, sa pag-iisa na ito inihahasik ang mga binhi ng kadakilaan. Bilang isang piyonero, nakikipagsapalaran ka sa hindi alam, kinagabayan ng sarili mong paniniwala. Ang daan sa unahan ay nababalot ng kawalan ng katyakan, at ang bawat hakbang pasulong ay isang gawa ng pananampalataya. Walang mapa para sa hindi pa natuklasang teritoryo, tanging ang iyong panlob na kompas, na nagtuturo sa iyo patungo sa isang pananaw na ikaw lang ang nakakakita. Maaring hindi maintindihan ng mga kaibigan at pamilya, nakikita lang nila ang panganib at kawalan ng katyakan. Totoo ang kanilang pag-aalala, ngunit limitado ang kanilang pananaw sa kung ano ang pamilyar. Maari nilang questionin ang iyong mga pagpipilian o subukang pigilan ka, hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa pagmamahal at takot para sa iyong kapakanan. Ang tunay na tapang ay ang pagpapatuloy kahit na hinihikayat ka ng lahat na bumalik. Ito ang kakayahang patuloy na sumulong, kahit na lumalakas ang mga boses sa paligid mo na nagsasabing huminto ka, maging ligtas, bumalik sa ginhawa ng nakasanayan. Kapag walang panlabas na pagpapatunay, kailangan mong hanapin ito sa loob. Maaring hindi palakpakan ng mundo ang iyong mga pagsisikap, at ang pagkilala ay maaring isang malayong pangarap. Sa mga sandaling ito, ang iyong sariling paniniwala sa iyong layunin ang magiging iyong angkla. Dito nagiging lakas ang iyong paniniwala sa sarili. Natututo kang magtiwala sa iyong kutob upang pakinggan ang tahimik na boses sa loob na nagtutulak sa iyo pasulong kahit na sumasagi ang pagdududa. Ang mga inventor, artista, negosyante, lahat ay humaharap sa pag-iisa at pagtanggi. Ang proseso ng paglikha ay madalas na isang nag-iisang gawain, puno ng mahabang gabi at tahimik na labanan.
Ngunit sa mga sandaling ito ng pag-iisa ipinanganak ang mga ideya at hinuhubog ang mga pangarap. Ang nagpapaiba sa kanila ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang matatag na paniniwala sa kanilang pananaw. Nararamdaman nila ang takot, kinikilala ito, at sumusulong pa rin, pinapakain ng isang layunin na hindi kayang patayin ng pagdududa o pagtanggi. Kung ikaw ay nasa malungkot na daan na ito, yakapin mo ito bilang tanda na gumagawa ka ng isang makabuluhang bagay. Ang daan na hindi gaanong nilalakbay ay madalas ang daan na humahantong sa pinakamagagandang destinasyon. Ang iyong pag-iisa ay hindi parusa, kundi isang pribilehiyo, isang patunay ng iyong kahandaang ituloy ang hindi pa naisip ng iba. Gamitin ang pag-iisa upang kumonekta sa iyong pananaw at palakasin ang iyong determinasyon. Hayaan ang mga tahimik na sandali na maging iyong santuwaryo, isang lugar kung saan maaari kang magmuni-muni, mag-recharge, at muling mag-commit sa iyong paglalakbay. Bawat dakilang pinuno ay tumayo kung saan ka nakatayo. Puno ang kasaysayan ng mga kwento ng mga naglakad ng mag-isa bago pa man naabutan ng mundo ang kanilang mga ideya. Ang kanilang pamana ay nabuo sa apoy ng pag-iisa at pagtitiyaga. Hayaan ang kalungkutan na magpaalab sa iyong apoy. Hayaan itong magpaalala sa iyo na gumagawa ka ng bagong landas, isang landas na susundan ng ibabalang araw. Ito ang iyong training ground para sa kadakilaan. Ang malungkot na daan ay hindi isang detour. Ito ang mismong daan na humahantong sa iyong kapalaran. Yakapin mo ito at hayaan itong humubog sa iyo upang maging ang piyonero na nararapat mong maging. Si Thomas Edison ay humarap sa walang katapusang pagdududa at libu-libong bigong eksperimento. Tinawag ng mundo na imposible ang kanyang paghahanap para sa bombilya. Ngunit, hindi nakita ni Edison ang kabiguan, nakita niya ang pag-unlad. Hindi ako nabigo. Nakahanap lang ako ng 10,000 paraan na hindi gagana. Bawat pagsubok ay isang aral, hindi isang pagkatalo. Ang pagtitiyaga ay hindi tungkol sa pag-iwas sa kabiguan, kundi kung paano ka tumugon dito. Ang paniniwala ni Edison sa kanyang layunin ay napakalakas. Nalampasan nito ang walang katapusang pagkabigo. Siya ang kanyang sariling suporta, nagbibigay ng motibasyon at paniniwala araw-araw. Ang kanyang tagumpay ay hindi lang siyentipiko, kundi isang tagumpay ng paniniwala sa sarili. Hayaan mong ipaalala sa iyo ng kanyang kwento, ang mga pagsubok ay mga hakbang sa landas patungo sa tagumpay. Ang paglalakbay ni J.K. Rowling ay puno ng hirap at pagtanggi. Bago pa man makilala ang kanyang pangalan sa buong mundo, hinarap niya ang mga pagsubok na maaring nagpatigil na sa iba. Ang bawat liham ng pagtanggi ay paalala kung gaano kalayo ang kanyang pangarap sa katotohanan. Ngunit patuloy pa rin siya. Ayaw niyang hayaang patahimikin ng pagdududa ng mundo ang kanyang imahinasyon. Bilang isang ina na mag-isa, pinalanse ni Rowling ang bigat ng responsibilidad at ang kislap ng pagiging malikhain. Ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa isang kuwento na ayaw ng sinuman. 12 publisher ang tumanggi na sinasabing hindi mabebenta ang kanyang mahiwagang mundo. Gayunpaman, sumulat siya sa mga kafe, sa mga piraso ng papel, at hanggang gabi habang natutulog ang kanyang anak sa tabi niya. Maraming hadlang ang kanyang kinaharap, ngunit ang kanyang pagnanais ay mas nagningning kaysa sa kanyang takot. Nagduda ang mundo sa kanya, ngunit naniwala siya sa kanyang sarili at sa kanyang kuwento. Kumapit si Rowling sa pag-asa na ang kanyang mga salita ay makakagawa ng pagbabago, na ang kanyang mga karakter ay makakahanap ng tahanan sa puso ng mga mambabasa. Pinangalagaan niya ang kanyang pananaw, kahit na tila hindi ito nakikita ng iba. Ang paniniwalang iyon ang kanyang naging sandigan sa gitna ng kawalan ng katiyakan at kadiliman. Sa mga sandali ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, nakahanap siya ng lakas sa kanyang imahinasyon. Hinahayaan ang kanyang mga pangarap na gabayan siya sa bagyo. Ang kanyang determinasyon ay nabuo sa mga tahimik na oras kung saan ang pag-asa lang ang meron siya. Siya ang kanyang sariling pinakamalaking tagapagtanggol nang walang ibang gumagawa nito. Natuto si Rowling na magtiwala sa kanyang damdamin, na hikayatin ang kanyang sarili kapag ang mundo ay nag-aalok lamang ng katahimikan. Siya ang naging sarili niyang pinagmulan ng motibasyon na nagpapaalala sa kanyang sarili na mahalaga ang kanyang kuwento, kahit na wala pang ibang naniniwala dito. Sa wakas, isang publisher ang nagbigay ng pagkakataon at nagbago ang mundo. Ang isang oo na iyon ang nagbukas ng pinto sa isang universo ng mahika, pakikipagsapalaran at pag-asa para sa milyon-milyon.
Ang pagtitiyaga ni Rowling ay ginawang tagumpay ang pagtanggi at ang kanyang kuwento ay naging tanglaw para sa mga nangangarap sa lahat ng dako. Pinapatunayan ng kuwento ni Rowling na ang mga opinyon ng iba ay hindi nagtatakda ng iyong kakayahan. Ang pinakamahalaga ay ang paniniwalang hawak mo sa iyong puso, ang tapang na magpatuloy kapag sinasabi ng mundo na hindi, at ang kagustuhang ibahagi ang iyong natatanging boses. Maaring hindi pa handa ang mundo para sa iyong pananaw sa simula. Maaring magsara ang mga pinto at maaring magduda ang mga tao. Ngunit ang bawat hindi ay isang hakbang lamang patungo sa iyong oo. Ang iyong mga pangarap ay karapat-dapat ipaglaban, kahit na ang paglalakbay ay tila malungkot. Kung mananatili ka sa iyong paniniwala, makakamit mo ang imposible. Pinapaalala sa atin ng paglalakbay ni Rowling na ang katatagan at pananampalataya sa ating sarili ay maaring gawing totoo ang hindi may isip. Ang bawat pagsubok ay isang aral, ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang maging mas malakas. Ang kanyang tagumpay ay para sa bawat nangangarap na sinabihan ng hindi. Ito ay patunay sa kapangyarihan ng pagtitiyaga at paalala na ang mga pangarap ay maaring magkatotoo, gaano man karaming beses sabihin sa iyo na hindi ito mangyayari. Hayaan mong magbigay inspirasyon ang kanyang determinasyon sa iyo. Kapag nahaharap ka sa pagtanggi, alalahanin ang paglalakbay ni Rowling. Hayaan itong magbigay lakas sa iyong determinasyon at patuloy na maniwala sa mahika na ikaw lang ang makakagawa. Paano mo ba patitibayin ang iyong tiwala sa sarili? Simulan mo sa pagkontrol sa mga bagay na ipinapasok mo sa isip mo. Iwasan ang mga negatibong bagay, piliin ang mga nakaka-inspire, mga kwento ng pagbangon at mga taong sumusuporta sa iyo. Kung hindi ka makahanap ng paghihikayat sa paligid mo, hanapin mo ito sa mga libro, podcast o online na komunidad. Ayusin mo ang iyong kapaligiran para suportahan ang iyong paglago. Mag-practice ng visualization. Isipin mo ang sarili mong naabot ang iyong mga pangarap. Damhin mo ang saya ng tagumpay. Ang utak ay tumutugon sa malinaw na imahinasyon. Gawin mong parang totoo at kayang abutin ang iyong mga pangarap. Higit sa lahat, kumilos ka. Ang tiwala sa sarili ay lumalago sa pamamagitan ng paggawa, hindi lang sa pag-iisip. Bawat maliit na hakbang ay isang pagpapakita ng tiwala sa iyong sarili. Huwag mong hintayin ang perpektong kumpiyansa. Simulan mo na ngayon at hayaan mong ang iyong mga kilos ang bumuo nito. Ang buhay mo ay parang isang orkestra. Nagsisimula sa isang simpleng himig, ang pangarap mo. Habang nagsisikap ka, nagdaragdag ka ng pagod, tapang at gawa. Pero ang mga tunog ng pagdududa at kritisismo ay susubok na makagulo. Ang trabaho mo bilang konduktor ay palakasin ang iyong mga kalakasan at patahimikin ang negatibong ingay. Mag-focus sa pag-asa, pagiging matatag at layunin bilang pangunahing tema mo. Minsan, mas malakas ang ingay, kaya magkondukta ng may mas matinding sigla at pagtutok. Balikan ang iyong layunin at sanayin ang iyong mga kahinaan hanggang maging kalakasan. Ang buhay na may tiwala sa sarili ay maayos, hindi perpekto. Ang tunay mong orkestra ay nagbibigay inspirasyon sa iba, hindi dahil ito ay walang mali, kundi dahil ito ay totoo. Ngayon ay isang blankong pahina sa iyong kuwento. Ano ang isusulat mo? Bawat pagsikat ng araw ay nagdadala ng bagong pagkakataon, isang bagong simula na naghihintay sa iyong mga salita, iyong mga pagpipilian at iyong mga pangarap para punuin ang espasyo. Isipin ang mga posibilidad na naghihintay, hindi pa nagagalaw at hindi pa nasisira, handa para hubugin mo ang mga ito sa isang bagay na makabuluhan. Ang nakaraan ay nasulat na, ang hinaharap ay sa iyo upang likhain. Bawat kabanata sa likod mo ay may itinuro sa iyo, at bawat aralin ay isang hakbang patungo sa pagiging tao na iyong kinabibilangan. Ikaw ang may hawak ng panulat ngayon, at ang susunod na mga linya ay sa iyo lamang upang isulat. Ang pinakamapangyarihang lakas na mayroon ka ay ang paniniwala na ikaw ang may akda ng iyong sariling buhay. Kapag nagtitiwala ka sa iyong kakayahang pumili ng iyong landas, binubuksan mo ang isang mundo ng potensyal. Ang iyong kuwento ay hindi idinidikta ng sitwasyon, kundi ng iyong tapang na patuloy na sumulong. Maaring hindi maunawaan o suportahan ng iba ang iyong paglalakbay, ngunit hindi mo kailangan ang kanilang pahintulot. Ang daan na iyong nilalakaran ay natatangi sa iyo, at minsan ang pinakamahalagang hakbang ay ginagawa sa pag-iisa. Hayaan ang iyong panloob na boses ang gumabay sa iyo, kahit na tahimik ang mundo. Bigyan mo ang iyong sarili ng kalayaan upang sundin ang iyong mga pangarap.
Bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na sumubok, madapa, at bumangon muli. Bawat pagsisikap, gaano man kaliit, ay isang tagumpay sa sarili nito. Yakapin ang pakikipagsapalaran ng pagiging kung sino ka talaga. Alalahanin ang iyong lakas, nalampasan mo na ang bawat hamon sa ngayon. Bawat balakid na iyong nalampasan ay patunay ng iyong katatagan at determinasyon. Hayaan ang iyong mga nakaraang tagumpay na magpaalala sa iyo na kaya mong harapin ang anumang susunod. Humugot mula sa iyong balon ng katatagan tuwing kailangan mo ito. Sa mga sandali ng pag-aalinlangan, alalahanin ang mga panahong nagpatuloy ka. Ang iyong panloob na lakas ay mas malalim kaysa sa iyong iniisip at ito ang magdadala sa iyo sa pinakamahirap na mga araw. Maging sarili mong tagahanga, coach at taga-suporta. Ipagdiwang ang iyong pag-unlad, gaano man kaliit. Hikayatin ang iyong sarili ng may kabaitan at pasensya at tandaan na ang paniniwala sa sarili ay ang pundasyon ng bawat dakilang tagumpay. Magtiwala sa iyong instincts at maniwala sa iyong potensyal. Makinig sa tahimik na karunungan ng iyong puso at hayaan itong gabayan ang iyong mga desisyon. Nasa iyo ang lahat ng kailangan mo upang lumikha ng isang buhay na totoo at nagbibigay kasiyahan. Kailangan ng mundo ang iyong natatanging regalo, huwag hayaang patahimikin ito ng pag-aalinlangan. Ang iyong mga talento, ang iyong boses at ang iyong pananaw ay hindi mapapalitan. Ibahagi ang mga ito ng buong tapang, alam na mahalaga ang iyong kontribusyon. Tumayo ng matuwid, maniwala sa iyong sarili, at simula ng pagsusulat ng iyong obra maestra. Bawat salita, bawat kilos, ay isang pagpinta sa canvas ng iyong buhay. Hayaan ang iyong kuwento na sumalamin sa iyong mga pag-asa, iyong mga halaga, at iyong mga pangarap. Ang kuwento ay sa iyo, gawin itong napakatalino. Punuin ang bawat pahina ng intensyon, tapang, at pagiging totoo. Ang iyong hindi pa nasusulat na obra maestra ay nagsisimula ngayon.